Sa last two rounds po ng Rapid event dito po sa ginaganap na Grandchester St. Louis Rapid and Blitz, makakalaban ni Grandmaster Wesley So walang iba kundi si World Champion Grandmaster Gukesh D at yung sumusuki sa kanya na si Grandmaster MBL ng France. Ano po ang nangyari? Unahin na po natin itong laban niya kay Gukesh. No? Puti po si Wesley. Siya po ay nag-E4, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop C4. So, Italian ang pinili ni Wesley. Nag-Bishop C5 na sinagot ang castling, Knight F6, D3. Yan, typical line po yan sa Italian, D6, and then C3. After C3, tumira po ng A6 si Gukesh. Actually, nalaro nila ito noong nakaraan, nanalo si Wesley. Pagka A6 po, nag-Rook E1, nag-castling, nag-H3 lang si Wesley. Sinagot po ng Bishop A7, atras agad linya yan para hindi na po matempohan ng mga tulak-tulak. Tapos nag-A4 naman si Wesley. Gagawa po ng space sa may queen side, nag-H6 para walang pin, and then Knight D7 develop, nag-Rook E8, and then B4. Lahat po yan linya. At ang kadalasang ginagawa dito, Bishop E6, saka meron pong Knight E7 na gumaganon. Pero si Gukesh, sinupresa po si Wesley. Tumira po siya ng Queen E7 lang. Pagka Queen E7, nagulat si Wesley So dyan kasi hindi naman masyadong ginagawa yan. Ano ang ginawa ni Wesley? Tumira po siya ng Rook to B1. Pero nag-isip po siya dyan ng 7 minuto. Ang tagal po ng pinag-isipan. Nasinagot yan ni Gukesh ng Bishop E6. And after Bishop E6, nag-B5 si Wesley. Kinapture po yan. At eto na po, tumira si Wesley So ng nobility. Ang ginawa kasi before pawn takes. Pero Wesley So, ang tinira, Rook takes. Na hindi nga masyadong gusto ng engine, pero okay daw. Kasi ang number 1 move talaga pawn takes para ma-disrupt. Pero si Wesley So kasi ang gusto niya, mabuksan yung tore para may pressure po sa B7. Kaso sinagot lang po yan ng Knight D7 ni Gukesh. Matindi yung Knight D7, guys. Binigay yung pawn. Pero anong mali pag ginawa mo? Capture, may ganito. Tapos makukulong yung tore. Kaya ang ginawa ni Wesley, nag-Queen C2 lang tamang develop. Sinagot po niya ng Bishop to B6. And then nag-Bishop takes Bishop. Binawi ng Reyna. Tumira po ng Knight C4. Hitting the Bishop na sinagot lang ng Rook to A6. Ang pinaka-idea po ng Rook to A6, magdodoble yan. So, ginawa ni Wesley, kinapture niya, and then tinikman po ng pawn. Magtataka lang kayo. Teka lang, coach, ba't hindi po ginamit yung kabayo? Pag kabayo po kasi yung ginawa, magaganito eh. Mas gusto ni Gukesh yung knight mapunta dito later on. Kaya nag-context po siya, and then nag-Bishop E6, tapos nag-Rook lang sa may A8 para bigyan pressure yung A4 na dinipensahan. Pagka-depensa, nag-Knight E7, na sinagot ni Wesley ng Rook to B1, ayun, pinilahan niya na po yung pawn sa B6, binigay niya yung A4 at nagkapalitan po yan. Ayan ang nangyari. So pagkapalit po ng mga piyesa, equal pa rin, pero parang mas maganda yung dating ng puti sa kadahilanan na kung titingnan nyo po, yung B7 babagsak. Pero sinagot lang yan ni Gukesh ng number 1 engine move, Knight G6. Para saan? Binigay yung pawn eh. Para yung knight makapasok, lalakas. Ayan oh. Lakas ng knight. May mga tira po kasi dito later on na may mga ganun threat eh. Kaya nga napilitan mag-king move. Pagka king move, nag-rook hitting the queen. Hinarang, of course, kinapture. And then rook takes. Kailangan yan para hindi po makabalik yung tore. Mape-pressure kasi na ganun. Kaya nakapasok yung tore. Pagkapasok ng tore, nag-knight lang po sa may h4 si Wesley. Ililipat niya yung kabayo niya doon na hindi po pinahintulutan. Tapos si Wesley napabalik kasi wala nang ginagawa doon. Pagkabalik, nag-king move and then umatras yung kabayo ni Wesley. Ang dahilan po ng pag-atras para makapag G3. Kailangan niya kasi depensahan yung H3. Anyway, nag-queen sa may C8 na tinirahan na ng G3. Tumakbo yung kabayo, nakapag Knight F3 na at according sa engine evaluation, sabihin na natin lamang po ng pawn itong si Wesley. Pero equal daw po ito. Kasi mas aktibo yung piyesa niya at yung lamang niya na pawn, hindi niya naman magamit. Anyway, tumira po ng Queen A6 yan na sinagot ng Queen to E2. Hindi niya po kasi maitulak yung pawn dahil papasok eh. Kailangan niya maitulak yan, kailangan magamit yung pass pawn. Pero nakapag Queen E3 yan, hitting the pawn na napabalik. Tapos nag-Knight C5 yan with the idea of taking this pawn. Tapos libre yan, kaya hindi mo makain yung kabayo just in case, no? Anyway,
umatras lang po yung kabayo. Ano pong dahilan niya? Para pag kinapture mo siguro yung pawn, example lang pakita ko magkakaroon po ng knight c4. Depensado, atakado, may kain pa doon. Yun po siguro yon. Ibalik natin. Kaya ang ginawa po ay nag-queen to a6. Pagka-queen a6, Wesley So, dito na po nagkamali na matindi. Kasi ang pinapatira po ng engine, knight b3. Ipalit mo daw yung kabayo. Yun nga lang malaki yung chance ang matabla pag yan eh. Kaya ang ginawa ni Wesley, knight c4. Plus time pressure pa kasi itong si Gukesh. Obviously, ayaw ni Wesley na ipalit yung pyesa. Pero mali. Kasi may knight takes e4. Ang mangyayari po, pag kinapture mo to, may takes dito. Ang best mo ba actually kainin mo, malaki yung chance na mapunta sa endgame, pero may pagka-drawish yan. Kaso Wesley So talaga naghabol din ng panalo dito. Kasi lamang siya sa oras, 20 seconds na lang po si Gukesh, nagpilit siya rook to b6. Kaso pagka rook to b6, may queen c6 lang. Hindi pa rin makapture dahil may takes dito. Etong matindi, ginawa ni Wesley, tumira po ng h4. Wow. Nakakabigla. Bakit niya po ginawa yung h4? Ipakita ko lang May threat po kasi dito si Gukesh na knight g5. May threat na ganun mamatiin ka. Kaya po siya nag-h4 actually. Kasi yung h4 mali. Ang pinakatira na daw po kasi, persado na daw po, kainin mo na to. Kasi pagka takes capture doon, nakakatakot yung papasok, pwede ka naman mag-rook b1, and ito po kahit one pawn down yan, bumagsak man ito, drawish pa rin yan. Drawish pa rin kasi hindi makakagawa ng improvement yan. One pawn up lang, queen endgame. Balik po natin ang ginawa po kasi is nag-h4 nga, meron palang tirang hindi nakita ni Gukesh. Napakagandang rook e1 lang. Rook e1 lang daw eh. Malupit yung rook e1 lang, no? Bakit? Ano meron sa rook e1 lang? Pag gusto ko lang tingnan anong gagawin? Let's say, alis natin to, knight dito. What's that threat? May knight takes c3 na no? Pero dito maganda daw, knight g5 eh. Wow. Sabaw yun Libre. Pinakain. Tapos capture lang. Wow! Sabaw! Grabe yung rook e1. Ang lalim po. Para walang harang. Bakit? Saan yung threat? Ito yung threat. Mamatiin, no? Dito, sa gala. Kasi pag nandito yung tori mo, makakaharang pa yung knight mamaya. Wow, lalim ng engine. Balik natin, no? Ang hirap pakita nun. Anyway, ang tinira nga po, h4. Tumira naman si Gukesh, knight f6. Kasi parang normal, i-atras mo eh. Anyway, pag-atras, lamang pa rin daw. Lamang pa rin ang item. Anyway, ang ginawa po dito ni Wesley, dapat daw kasi bumalik ka. Pero hindi si Wesley bumalik. Ang ginawa niya, kinapture niya yung pawn. Talaga naghahanap din ng panalo si West. Kaso yung take sa pawn ay alanganin because of this move. Queen c5. Hitting the rook and the knight. Mapipilitan kang depensahan yung tore. Ayun na nga po, dinipensahan. Kaso, ang problema, may ganito. Knight check. At pagkaangat mo ng king dito, yan lang po yung square na matino. Balik ko lang, no? Kasi pag umangat ka naman dito, yari ka din dyan eh. Knight takes f2 eh. Ayan, no? So, doon ka na sa wala masyadong kaguluhan. Kaya pumunta sa g2. Tapos, pagkatira po ng check. Ayun na nga. Dito na po ng isay. Dahil harang yung Yoka baby. Boom. Sa pool. Dahil pagkatakbo, rook takes, takbo, h4 lang, nag-resign na po. Bakit po nag-resign? Halos mamati na. Dahil eto po sunod na tira, libre po pala yung tore, para pag kinapture mo, takes lang, and then mati ka pa rin dito. Talagang walang tsansang mabuhay. Libre nga din yung reyna, mati. At dahil dyan, ang sabi ni Wesley, teka lang, idol ko nga pala si Biyahirong Coach. Kailangan ko na gawin yung ultimate move. Boom! Sinacrifice na po yung tore niya. At pagka-capture, nag-resign. Ay, idol din pala ako ni West. Dami nila. Grabe, nakakalungkot yun, no? Nagpipilit masyado. At ang ending, napasama. At dahil natalo si Wesley, okay pa rin standing niya eh. Nasa type 4, ano pa rin siya second, third. Eto matindi. Kalaban niya last round. MBL. Anong nangyari dito?
puti si MBL E4, E5 at nangyari na po yung paborito nilang Berlin na kung saan popular na tabla. Ngayon, pagka B6, rook E1 nga, nag-bishop B7 develop, nag-H4 o A4 pala, tumira po ng rook doon, nasinagot ng capture takes, tapos A4 lang. Yan po ay talagang equal na equal eh. Equal na equal po yan. Pero, Wesley So, anong ginawa niya? Tumira po ng queen to E4 na hindi daw ganun kaganda. Balik ko lang ang engine sinasuggest dito, wag mo daw patulakin. Kailangan mo daw magganito. Kasi ang ginawa niya, Queen E4, na itulak yan, gumanon. Akala mo walang ginagawa no? Pero medyo magpapahirap pala yan sa posisyon ng konti. Anyway, Bishop E3, sinagot po ni Wesley ng Knight to F4, na sinagot lang ng Knight C3, kinapture yung pawn, yung Bishop takes, capture, takes, at ang ending po, tingnan nyo, pangit mo structure ni Wesley. Unang tingin, parang, nasa puti ito, nasa puti yun, may pagka-bad bishop, hindi, yung gitna, nandyan, may tulak mahihirapan, magiging defensive yung datingan. Ang ginawa po niya, nag-bishop E4, na sinagot lang po ng F3. Binibigay lang po ito, just want to show you, may rook po doon, takbo ka, kain to, wala lalakas yung Torres sa 7th rank, kaya po umatras. Pagka-atras, nag-D5. Sinagot ng king move, tapos nag D6, ayun pagka D6, C6, okay, tinirahan ng C3, eto medyo makunat pero naipit po ng konti si Wesley, may mga extended na pawn pero hindi maatake. Ang ginawa po niya ni Wesley, nag B5, which is big mistake din, kasi ang pinakatira daw po, lamang pa rin daw po ang puti, pero eto dapat, yan, lumapit ka kagad kasi ang gagawin niya, lalapit dito, may chance ka na mag-rook clip. Ayun. So, yung rook clip mo, pwede ka namang gulo-gulo ganun. Ayun. Ang problema kasi dito, ang tanong, anong mangyayari pag pinalit? Wala, okay lang pag pinalit. Lalaman ka pa nga kasi may ganito. Ayun, kaya very important yung rook clip na yun. Kaso, mas inuna ni Wesley ito. Naging ambitious yung datingan. Bakit ko po nasabi? May idea po kasi yung B5 to go here, tapos may ganun, atakin, hinarangan niya. Pero sinagot nga lang yan ng B4 Ang B4 hindi pa nga ganun katama, nakapag-rook E8 pa rin, gumanon, and then gumanon. Okay, so ibalik ko lang, ang pinakaiba po pag may B5, yung rook clip po dito, hindi makadaan dun Doon mag-B5 din siguro dapat pero kung nandito makakapag C4 ka or C5 no? So, yun naging problema. Nag-bishop C2 na lang, gumanon. Nag-bishop ulit doon. Walang may tira si West mage 6, yung mali din daw. Kala mo tama na, prevent yung mga push-push po. Pero ang sinasuggest po ng engine is, dito ka na lang, bumalik ka. Huwag ka nang gumalaw dyan. Anyway, ganyan ang nangyari. Okay, ganda ng C4. Nabuksan. Okay, naka-atake. Pero wala depensado. Ayan ang ginawa. Tama yun para mapalit. At yan yung nakakalungkot, yung biglang pasok. Yung biglang pasok ng king. Ayan, kasi may B5 ayan biglang nagkaroon na magiging malaking problema dito. So, pagkatira niya nga, hinamon lang, which is easy win ito. Ayan dinipensahan. Oops, sinusugswang lang si Wes. Okay, sugswang na. Bakit? Anong magiging idea niyan? Lalapit dito yun later on. Gaganunin. Una, hindi ito makain kasi may takes Pero ngayon, baka pwede na kainin. Pam. At pass pawn to. Tagilid na. Kaya nag-resign na lang si Wesley. Sobrang equal sa opening, Pero pag si MBL kalaban niya, kahit equal, may kababalaghan na nangyayari. Anyway, ano naging standing after ng round na to? Tingnan nyo po. Leading si Fabiano Caruana, si Fabi, natalo pa yan last round kay Gukesh. Pero umi-straight Grabe ka leading niya, 14 points. Sumunod si Lebon Aronian na ang ganda ng last leg niya, 2 wins, 1 draw. Si Wesley, 1 draw, 2 loss Si MBL, nakahabol. Dapat third si Wesley kung siya yung nanalo kay MBL. Maganda pa yung position ni Wesley bago mag last 2 rounds Last 2 rounds po, si Wesley nasa tie for second. Kaya lang, natalo ng dalawang sunod, napunta sa pang-anim na place. Well, 50% ang kanyang score sa Rapid. Kung tutusin, mas maganda pa ito kaysa nung nakaraan.
So, ang tanong, makahabol kaya? Yes, kasi may Blitz event pa. Baka sa Blitz mamaya mag-livestream ako madaling araw kasi Blitz yun eh. Medyo mas mabilis, masarap panoorin yun ng live. Anyway, abangan po ninyo yung mga susunod na video. Muli ito po yung Coach P. The Master, Daniel Causo. Maraming salamat po sa inyong suporta hanggang sa muling pagkikita. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye po mga kabiyahe. God bless. That little mouse, 'cause I'm an albatross.